Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. I am Gwen Salmorin and I empower Filipinos, especially breadwinners, to live a life of freedom. And for today's video, mag-a-answer na naman tayo ng mga frequently asked questions about applying for insurance policy. So, ang recent na question sa akin is, paano yung gagawin ko if I have a pre-existing condition? Ide-declare ko ba ito? Ano yung process? Automatic ba na magme-medical na ako? Or dapat kalimutan ko nang mag-apply ng insurance policy kung meron akong pre-existing condition. So, I will share to you yung process and of course yung mga stories or experiences that I have personally gone through with my clients about all these things. And for full disclosure lang, I am affiliated with AIA Philippines as my health and insurance partner as a financial planner. So, let's go! Sagutin na natin yan. So, ano ba yung tinatawag na pre-existing conditions? So, yung pre-existing conditions is upon application of your insurance policy, meron ka ng mga sakit. So, kaya tinatawag nga siya na pre-existing, di ba? So, bago ka mag-apply, meron ka nang nag-exist na mga conditions. So, usually ang tanong sa akin is, kailangan ko bang i-declare yung pre-existing conditions? So, yes, kailangan mong i-declare yung pre-existing conditions so that walang magiging material misrepresentation sa policy mo. So, ngayon, ang tanong is, lahat ba ng pre-existing conditions kailangan i-declare? So, kung pwede mo namang gawin yun, pero in my experience, for example, dengue, LBM, ganyan. So, yung mga things like that, hindi naman yan nagiging problem upon your insurance application. Pero let's say, you had surgery, you had cancer, or you had meron kang tinitake na mga gamot ngayon for your illness. So definitely, you should declare yan sa insurance policy mo para walang maging misrepresentation. So, ngayon, let's say, Ma'am Gwen, dineclare ko na yung pre-existing conditions na meron ako. So, ano na yung magiging process? Automatic na ba na ma-decline ako? So, hindi, So, upon submitting yung insurance application mo, meron kasi yan 3 things na pwede mangyari. Una, ma-approve siya with the standard rate. So, let's say, even if you have declared a pre-existing condition, normal lang. Or, hindi siya nakita na ganun kalaki na risk ng company. So, ang mangyayari is normal lang or standard rate na tinatawag. Kung ano yung nasa application nung sinubmit mo na price, same lang din yung babayaran mo. Pangalawa, pwede naman siya lumabas din na rated. Ibig sabihin, rated is mag-increase yung premium mo kasi nga, higher risk ka compared dun sa mga healthy people or walang pre-existing conditions. But, approve na yung plan mo. So, for my clients, they still go through it kahit na naging rated siya. Kasi nga, considering approved na yung policy. And then, pangatlo, pwede rin siyang ma-decline. So, ibig sabihin, tinatawag na hindi i-bear ni insurance company yung risk mo. Kasi nga, let's say, baka masyadong mataas yung risk dahil sa pre-existing conditions. So, yun yung mga pwedeng mangyari. And then, next question naman is, paano po yung medical? Kailangan ko bang mag-prepare ng money dyan, things like that. So, normally, pag may hiningi na medical examination, yung mga insurance company, sila na yung magti-take care nun. So, pupunta ka lang sa part nilang clinic, so papaschedule ka lang with your financial advisor, tapos pupunta ka lang doon and then sila yung magsasubmit ng record sa insurance company. So, one thing din na pwede mong gawin para hindi ka na maabala or makasave ka ng oras, if you have laboratory na results na hinihingi nila for the last 6 months, pwede na rin yon. So, pwede mo na din isubmit yon upon application para isang tinginan na lang nung mag-a-assess. And mayroon din namang mga medical examination na hindi talaga covered, So, yun yung medyo maglalabas ka ng out of pocket cost nga na tinatawag natin, Pero, most of the cases covered yan ng examination with the insurance company and their partner na health provider. So,
yun guys, no? So, kung meron kayong mga pre-existing conditions, don't be afraid. Still try, no, for you to be able to be insured. Kasi hindi mo na malalaman kung hindi mo itatry, di ba? And make sure din na, of course, malaman mo yung process thoroughly. So, pwede mo namang i-rewind tong video, pakinggan mo ulit ano yung normal na process. And, of course, no, again, pagdating sa insurance, ang nagbabayad talaga ng insurance is, nagpapa-insure sa'yo rather, is your good health. So, habang nasa good health ka, you are fit, you are young, no? So, make sure you get insured para din makaiwas tayo sa mga additional costs and of course, taking time para ma-approve yung mga applications natin. So, I hope this video has been helpful to you, and if you want any more videos, no, so comment down below ano yung mga topics na gusto nyo pang malaman, and at the same time, if you are seeking for an insurance provider, insurance planner, no, so you can also message me in the link down below so I can consult with you, provide you consultations, and advise you on your insurance options with AIA Philippines. Again, thank you so much everyone, and have a great day. Bye!